Magandang umaga mga kapatid. Ngayong umaga, natitipon tayo para sa banal na misa habang may pananabik tayo nag-aabang para sa pagsilang ng Panginoong Hesukristo. Noong panahong unang dumating si Kristo, nababalot sa dilim ang bayang Israel. Napadpad sila sa kadiliman dahil sa pagtalikod nila sa Diyos at pamumuhay na labag sa kanyang kalooban. Sila mismo ang nag-aapi sa kanilang mga kapwa. Meron sa kanila ang walang pagalinlangang manlamang, magnakaw, manakit, magmalupit at pumatay sa kapwa nilang bahagi ng bayang Israel. At ang sila'y nasakop ng ibang bansa, namuhay sila bilang alipin ng banyaga. Winasak ng mga dayuhan ang kanilang templo at sa pagwasak nito, para bang nawala sa kanilang Diyos. Sa kanitong kadiliman, nanagoy ang bayang Israel at nagkaawa sa Panginoong may kapal para sa Mesiyas, sa pinangakong tagapagligtas. Sa kabing animoy napakahaba at napakadilim, sila'y umasa at nanghagad para sa isang bagong umaga. At hindi sila binigo ng pagmamahal at butiing Diyos. Isinugo sa kanila ng buong may kapal ang liwanag ng kaligtasan, ang liwanag na nagdiningning sa gitna ng dilim, ang liwanag na babasag at papawi sa kadiliman. Ang liwanag nito ang bubuong muli sa pangarap ng Diyos para sa tao. Ang liwanag nito ang maghihilom ng sugat ng kasalanan at magpapabalik loob ng tao sa Diyos at sa isa't isa. Ang liwanag nito ang gagabay sa sangkatauhan tungo sa tamang landas, sa katotohanan, katarungan, karunungan, pag-ibig, at pagsaalaala ng sarili para sa kapwa. At ang liwanag nito ay si Hesukristo. At sa mga panahong ng kadiliman, sa iba't ibang yugto ng kasaysayan, si Kristo ang nanatili nating liwanag, ang tanging tunay na liwanag, sa liwanag na walang hanggan. Kaya naman, lagi may pag-asa dahil laging nariyan si Kristo at si Kristo ay walang hanggan. Sa puntong ito, nais kong palalahanan ng lahat na manood lamang ng tahimik at huwag maglikot habang nagaganap ang susunod na bahagi. Mananatiling nakaupo, huwag tatayo, at huwag magtataas ng kamay kapag nahagip kayo sa kamera. Atin ngayong saksiyan ng tahimik at may pitagan ang kasaysayan ng kapanganakan ng Panginoon. Sa dula na mula sa tradisyon ng ating bayan, ang panunuluyan. Saksiyan natin kung paanong napadpad sa lugar ng mga hayop ang banal na mag-anak ni Jose, Maria at Jesus. Tunghayan natin kung paanong hindi sila makahanap ng matutuluyan dahil sa pagtanggi at pagsara ng pinto ng mga tao, dahil puno ng mga pwedeng tuluyan, dahil iba ang inaabang ang bisita, dahil iba ang pinahalagahan. Alalahanin natin kung paano pinagsaran din natin ng Panginoon tuwing puno ang ating mga puso ng kasalanan, ng pagkamakasarili, ng labis ng pagmamahal sa sarili, at ng labis ng pagpapahalaga sa mga material na yaman, at sa mga tao at bagay sa mundong ito. Alalahanin rin natin kung paano pinagsarahan natin ng Panginoon tuwing siya'y tinatanggihan natin at hindi kinahabagan at pinagmamalasakitan sa katauhan ng ating kapwang kumakatok at humingi ng tulong. Buksan natin ang ating puso sa diwat para patuloyin ang ating manunubos na sumama sa ating araw-araw upang isilang sa atin at mamalas sa atin si Jesus, ang liwanag ng daigdig. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Noong araw na iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito ay ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi
ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kabuwanan na sa pagbubuntis. Isang pagbati mga Ginoo, pahintulutan ng pagsamo. Kami sana'y manunuluyan, inyo sanang pahintulutan. Sandaling nais kong magtanong kung saan sila buhat ngayon at saan naman paroroon ang daming inyong layon. Malayo po kami nagbuhat sa Nazaret na aming bayan. Nagtungo rito't nagpatala ayon sa kay Cesar na atas. Ginoo, ang pagod namin ito, tatlong gabi araw na siyang gusto. Sa sanggol sa sinapupunan ko, iyong tahan at puso buksan mo. O Panginoong Hesukristo, liwanag ng daigdig, kami patawarin mo pagkat puso namin nasa kadiliman. Panalangin namin, huwag naming iasa ang aming buhay at kaligayahan sa mga bagay sa mundong ito, mga bagay na lumilipas, mga panandali ang saya at materyal na kasiyahan. Huwag sana kaming makontento at maging kampante at malimutang kailangan ka namin sa aming buhay. Manabik nawa kami sa iyo, hanapin nawa namin ang iyong liwanag. Pagsikapan nawa namin mamuhay sa iyong kaliwanagan. Patuluyin ka nawa namin sa aming puso.
kami patawarin mo pagkat kami nasa kadiliman. Panalangin namin, huwag kaming mabulag ng katanyagan at kapangyarihan. Liwanagan mo ang aming mga mata upang makita ka namin sa aming kapwa, lalo na sa mga aba at hindi kinikilala ng lipunan. Ay gandang bahay o iyong tingnan, mabuting puso sana'y nandiyan. O maawain pong may bahay, kami sana'y manunuluyan. Tao o hayop mga kayo, tuwing kami nabubulong. Among pakiusap po lamang, sintang asawa ko'y kagampan. Ang hirap namin huwag nang hindahin, sanggolan siyang alalahanin. Buong bahay ko ngayon'y tulog, bakit ba nambubulabog? Wala akong labis na panahon, sa tulad ninyong patay gutom. Kung ayaw po ninyo'y di bale, kami po'y wag lamang laitin. Kami may dukha at pulubi, may hawak ding puso't damdamin. Jose, halika't maglakbay muli, sa Kanya'y ang dapat na sukli. Pag-asa natin di taong saksi, kundi ang Diyos ang guning tangi. Panginoong Hari ng kalangitan, maraming hindi maunawaan, tiwala sa iyo nakalagak, gawin ang ibig sa inyong anak. O Panginoong Heso Kristo, liwanag ng daigdig, kami patawarin mo pagkat kami nasa kadiliman. Panalangin namin, huwag naming tignan ang halaga ng tao sa kung ano ang mayroon siya, ang kanyang yaman at pag-aari. Pagmalasakitan nawa namin ng aming kapwa, kung paanong ikaw ay nagmalasakit sa amin
at ibinigay ang aming bawat pangangailangan. Sa lupaing Dingyaon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay sa kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang mga anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakakasilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang na ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos.
sabay-sabay na umawit sa pagsisimula ng ating pagdiriwang. At nagkakatipon tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasala sa aming umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat.
Pakinggan po natin ngayon ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan, nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa okbo na Madyan. Binari mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyabak ng mga madirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahanga-hangaang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipapagkaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, noong mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo, na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat at papuri ng Panginoon at mabuting balita. Sabay-sabay nating sabihin, sinag ng bulkang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan.
Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang buktong na anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo po ang lahat at makinig sa pangaral. Mga kapatid, nung ako ay bata pa, tulad ninyo, isa po sa aking paboritong panoorin sa telebisyon ay ang Sesame Street, no? Ko alam kung meron pa bang Sesame Street ngayon. Ayan, meron pa, sige. At may isang palabas doon nung panahon ng Pasko, nung Kapaskuhan na hanggang ngayon naaalala ko pa at tumatak sa aking isipan. No? Ito ay tungkol sa matalik na magkaibigan na si Ernie at si Bert. Nakikita nyo ba si Ernie at si Bert? Nandiyan, no? At may isang Kapaskuhan na yon, malapit na ang araw ng Pasko, nung dalawang magkaibigan, wala pa silang mabibigay na regalo. Nag-iisip sila, ano ba ang mabibigay ko kay Ernie? Ano ba ang mabibigay ko kay Bert? Habang nag-iisip si Bert, nakita niya ang paboritong laruan gamit ni Ernie. At ito ay ang rubber ducky. Kita niya ba yan? Andoon. Nung dilaw, no? Nung rubber ducky. At naisip niya, alam ko na. Alam ko na ang ibibigay ko kay Ernie. Isang lalagyan o soap dish para hindi nakakalat si rubber ducky. Agad-agad pumunta si Ernie si Bert sa tindahan. Kasabay nun, nag-iisip din si Ernie, ano bang pwede kong ibigay kay Bert? At nakita niya, si Bert may paperclip collection. Oh, di ba? Meron ba kayong paperclip collection? Kinokolekta niyo ba ang paperclip ng mga teacher ninyo? Hindi, di ba? Pero si Bert kakaiba, may paperclip collection. At naisip ni Ernie, bibigyan ko siya ng isang kahon para doon ilalagay lahat ng paperclip ni Bert. At agad-agad pumunta siya sa tindahan ni Mr. Hooper. Wala na si Mr. Hooper ngayon. No? Si Mr. Hooper. At pagdating ni, sino na una? Si Bert, no? Si Bert pumunta kay Mr. Hooper. At agad-agad nakita niya, may magandang soap dish. Tamang-tama kay rubber ducky. At nung bibilihin niya, wala pala siyang pera. Di niya dala ang pera niya. At sinabi niya kay Mr. Hooper, Mr. Hooper, pwede ko bang i-exchange na lang tong soap dish? Ay, teka lang. Sino ba kinukento ko? Si Bert, no? Si Bert. Pwede ko bang pagpalit itong soap dish para sa aking paperclip collection? Alam ni Mr. Hooper, nagtaka siya. Di ba paborito mo yung paperclip collection? Sabi ni Bert, oo, pero para sa isang mahalagang tao ito. Kaya okay lang na ipagpalit itong paperclip collection to para sa soap dish. So, agad-agad, binigay, pinagpalit, umuwi na si Bert. Pag uwi ni Bert, pumunta naman si Ernie sa tindahan ni Mr. Hooper. At agad-agad, nakita niya, namataan niya, may isang magandang box, isang kahon na pwedeng ilagay doon lahat ng paperclip ni Bert. At nung bibilihin niya na, naalala niya rin na wala siyang pera. Kaya medyo nahihiya siya kay Mr. Hooper. Sabi niya, Mr. Hooper, okay lang ba na isang lako muna itong Saan ba tayo?
rubber ducky. Rubber ducky para kay sa kahon na yan, no? At nagtaka rin si Mr. Hooper, di ba paborito mo yung laruan, no? Pero sabi ni Ernie, okay lang po yan, no? Okay lang na mawala sa akin ang rubber ducky na to. Kaya, so umuwi na rin si Bert at si Ernie at kanilang renap ang mga ang gamit, no? At nung gabi ng Pasko, syempre excited silang ibigay ang regalo nila sa isa't isa, no? At unang-una, binigay ni Bert kay Ernie, ito ang aking regalo sa iyo. Pagbukas ni Ernie, wow, ang ganda nito. Itong soap dish, para saan? Sabi ni Bert, syempre para kay rubber ducky. Nagulat si Ernie. Di niya sinabi, no? Pero sabi niya, sige, ito na muna, ito ang regalo ko sa iyo. Agad-agad si Bert binuksan ang kanyang regalo. At nakita niya, ang regalo niya ay kahon. At sabi niya, wow, ang ganda ng kahon na to. Para saan? Sabi ni Ernie, para sa paper clip collection. At siyempre nagulat din si Bert. Pareho silang nagulat dahil oo, kailangan nila yun, pero wala na ang mga gamit. Wala na si rubber ducky, wala na si paperclip collection. Pero biglang may kumatok. Dumating si Mr. Hooper na may dalang mga regalo. Nagulat sila, oh Mr. Hooper, nandito kayo. Meron akong regalo para sa inyo. Binigay ni Mr. Hooper kay Ernie ang regalo niya. At pagbukas, ano nakita niya? Si rubber ducky. Agad-agad naman binigay ni Mr. Hooper ang regalo niya para kay Bert. Pagbukas niya, ano nakita? Paper clip collection. Nagulat, namangha, nagtaka, at nagpasalamat si Ernie at si Bert kay Mr. Hooper. At habang nangyayari yun, napansin ni Mr. Hooper, ni Ernie, uy Ernie, ni Bert, Ernie, wala tayong regalo kay Mr. Hooper. Ang sabi ni Mr. Hooper, okay lang yan. Okay lang sapagkat ang pinakamagandang regalo kong nakita ay natanggap nyo ang mga ninanais nyong regalo. Ang mga ninanais nyong regalo ay okay na sa akin na natanggap nyo. End of story. Diyan nagtatapos ang kwento na yan. Thank you. Naisip ko lang, no? Siguro kung merong magandang title ito, ang title no siguro ay #the best gift ever. No? Best gift ever. Dahil nakuha ni Ernie at ni Bert ang mga gusto nilang regalo, no? Pero mga estudyante, mga mahal kong kaibigan, ilang tulog na lang, no? Pasko na rin, no? Ilang tulog na lang, mabubuksan nyo na ang mga regalong gusto nyong matanggap. At siguro rin, noong mga nakaraang araw, nag-isip din kayo ng mga regalong gusto nyong ibigay sa inyong magulang, sa inyong kapatid, sa inyong lolo at lola, sa inyong teacher, sa inyong class advisor, sa inyong favorite teacher, at sa inyong crush na teacher, no? I'm sure binigay nyo na, no? O nagbibigay na kayo. Pero, bago tayo malunod sa maraming regalo at sa tambak na regalo ng ating makukuha, ang mga best gift ever na makukuha natin, siguro po tandaan natin na ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi lang mga regalo, no? Kung hindi ang pagbibigay, no? The true spirit of Christmas is not focused on the gift, but on the giving. Hindi sa regalo, pero sa pagbibigay. Sapagkat hindi mangyayari ang Pasko kung ang Panginoon hindi nagbigay sa atin. Christmas would not have happened if the Lord did not give us His Son. No?
Kung walang binigay ang Diyos, walang Pasko, walang exchange gift, walang Kris Kringle, walang Monito Monita, walang Secret Santa, at kung ano-ano pa. Kung hindi nagbigay ang Panginoon, walang Pasko. Kaya tandaan po natin, ang Diyos ay ang unang nagbigay. Our God is our first giver. Pero, ang Diyos hindi lamang nagbigay ng kahit anong regalo sa atin. Kahit ano. Binigay niya ang pinakamahalaga niyang regalo para sa atin. Pinakamahalagang bagay o tao sa atin. Tulad ni Bert at ni Ernie, binigay nila ang pinakamahalagang bagay sa kanila, ang rubber ducky at ang paperclip collection para lang ibigay para may mabigay na regalo. Tulad ng ating Panginoon, hindi lang basta-basta o kahit ano ang kanilang binigay sa atin. Binigay niya ang isang napaka-importanting bagay o tao at ito ay ang kanyang anak. Ang anak na ating kinakailangan. Our Lord is not just the first giver, but He gives us the gifts that we need. At nung pinadala niya ang kanyang anak sa atin, nagkaroon tayo ng liwanag sa kabila ng kadiliman, ligaya sa kabila ng lungkot, pag-asa sa kabila ng kalungkutan at sakuna, at pagmamahalan sa kabila ng puot at away. Ang Diyos natin hindi lang nagbibigay, pero binibigay niya sa atin ang kailangan natin sa mundo. Liwanag, pag-asa, pagmamahal. At ito ang mga biyaya o regalo na kinakailangan at hinahanap ng mundo natin kahit ngayon. Our Lord is not just the first giver. Not only does He give us what we need, but He gives us the best gift ever. At ito ay ang kanyang anak, si Jesus, the best gift ever. Kaya nga mga kaibigan, mga kapatid, mga estudyante, sa Paskong ito kahit wala kayong mabigay, no? Sa inyong teacher, sa inyong magulang, basta kayo ay nagmamahal, basta kayo ay nagbibigay liwanag, basta kayo ay nagbibigay pag-asa, sa palagay ko, sapat na yang regalo. Isa na yang best gift ever. Kaya mga kapatid, bago sumapit ang Pasko, sana magpasalamat tayo sa Diyos sa mga biyayang binigay niya sa atin. Sa mga biyayang ating matatanggap. At magdasal tayo na tayong lahat ay patuloy na maghatid ng pagmamahal, liwanag at pag-asa sa isa't isa. Merry Christmas sa inyong lahat. Magsitayo po tayong lahat. Pinagkaloob sa atin ng Diyos ang lahat ng pagpapala at biyaya. Inibigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kaya't manalangin tayo sa Kanya para sa ating mga panalangin. Sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang ating simbahan. Nawa ang mga Kristiyanong nagdiriwang sa pagsilang ni Jesus at nakaranas ng kanyang kabutihan ay magbahagi kay Kristo sa ating kapwang nangangailangan sa pamamagitan ng ating pagmamalasakit at pagkalinga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang ating pamayanang Kristiyano
Naway magningning sa ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ang liwanag ni Kristo upang maging tanglaw na gagabay sa mga nasa dilim tungo sa kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang ating bayan. Pagkalooban nawa ng tapang ang bawat mamamayan upang makipagtunggali sa kasamaan at pang-aapi at upang gamitin ang kalayaan upang pairalin ang katarungan, buhay at dangal ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang mga kababayan nating nakaranas-karasan. Nawa madama nila ang awa at paglingap ng Diyos sa pamamagitan ng makabulong tulong ng kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang mga hindi makapagdiwang ng Pasko dahil sa kahirapan at suliranin. Damayan at pagmalasakitan nawa ng mga tagasunod ni Kristo ang kapwang naghihirap at bahaginan ng kasiyahan ng Kapaskuhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang ating pamayanan ng Ateneo. Patatagin nawa ang ating mga ugnayan, pagkakaibigan, pagkakaintindihan, at pagdadamayan bilang magkakasama sa paaralan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang ating mga pamilya. Mabuklod nawa sa pag-ibig ang bawat mag-anak, mapatibay nawa ang katapatan ng mga mag-asawa, at mapagtagumpayan nawa ng bawat pamilya ang lahat ng suliranin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos at Ama ng aming Panginoong Kristo, sa kagandaang loob mo, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak at puspusin mo kami ng liwanag at galak na dala ng nagkatawang tao mong bugtong na anak na si Kristo na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsuyupo po ang lahat.
Magsitayo po tayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin itong paghahain sa iyo ay maging dapat tinawang kami pangibabawan ng ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao upang kami pagalingin sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon, pinaghahanda namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya't kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makulog na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng Panginoon naming Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusap loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo at ng aming Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalos sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang angka ng Diyos, lakas loob tayong manalangin sa Ama natin sa langit sa mga salitang tinuro sa atin ni Jesus. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa inyo may rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Thanks, Father. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kaloob sa atin ng mahal nating Diyos. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inyanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ngayon po, pakinggan natin ang ating punong guro, si Ginoong Jose Antonio Salvador, para sa kanyang mensahe at pasasalamat. Pinakikiusapan po ang lahat na pumalapak lamang pagkatapos ng lahat ng pasasalamatan. Magandang umaga, pasalamatan natin ang lahat ng mga nagtulong-tulong sa pagdiriwang na ito simula sa ating Knights of Christ, ang mga nagbasa, ang ating kagawaran ng musika at ang Ateneo Boys Choir na malamang pagod na pagod sapagkat ilang gabi na rin silang nagko-concert. Pasalamatan din natin ang mga tumulong sa pagbibigay ng komunyon, ang ating Health Services Office, ang mga naghanda ng pagdiriwang, ito ay ang FMSO, ang custodians, ang KEMC, at ang lupon ukal sa Liturhiya at Campus Ministry Office. Pasalamatan din natin ang art at sipag at carpentry para dito sa mga kubol. At pasalamatan natin ang mga nagsiganap sa ating panunuluyan, ang mga magulang na nasa unang kubol, ang mga custodians naman na nasa ikalawang kubol, mga manggagawa sa ating cafeteria sa ikatlong kubol, ang mga pastol at mago mula sa ating mga guro, mga anghel at hayop mula sa ating mga mag-aaral, at ang ating Jose at Maria. Namumukaan niyo ba sila? Sila po ay nasa hanay ng ating mga gwardya. At pasalamatan din natin ang mga paring nakipagdiwang, sina Father Irvin Salanyo at si Father Walter Isaac, na hindi bago rito, mangilang beses na rin siyang nagpunta para magmisa sa atin. At huli sa lahat, pasalamatan natin ang ating punong tagapagdiwang na si Father Nono Lebosada. Siya ang ating kapilyan, no? Nagbigay siya ng napakagandang humilya. Palakpakan natin siya. Yan. O ngayon na meron kayong bakasyon, siguro maaari ninyong puntahan sa YouTube yung kwento ni Father Nono tungkol kay Ernie at kay Bert. Meron ba kayong natutunan sa kanyang humilya? O sige nga, fill in the blanks kayo ha. Sabi ni Father Nono, the true spirit of Christmas is not in the gifts, but in the... Let's say that again, everyone. The true spirit of Christmas is not in the gifts, but in the giving. Kaya ang pagbati ko sa inyong lahat, mapagbigay na Pasko sa ating lahat. Salamat. Magsitayo po tayong lahat. So muli, mula sa buong grade school, we warmly wish you a Merry Christmas and a Happy Vacation. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman nung nagkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at mapagningningan sa liwanag ng kabutihan ang iyong kalooban ngayon at pasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang mabuting balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At inanyayaan ko si Father Isaac at si Father Irvin na basbasan kayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos ng misa, humayo kayo, dala ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.